Okay, next step, ipe-parent na natin yung mga part sa kung saan siya nakaduktong. Yung unang method na tinuro ko kasi, eto, tsaka ito, i-contain mo sa symbol ng arm. So, isang buong arm lang ito. Nasa loob, yung mga parts niya sa symbol. This time, ipe-parent na lang natin. Bago yon, ayusin ko lang tong duktungan para hindi siya kumalas pag gumalaw na. Ito din, oh. So, para ma-parent natin itong mga parts, i-activate natin dito sa taas ng timeline. Ito yung parenting view. So, click natin siya. Lahat ay ipe-parent natin sa torso. Yung major, yung dalawang arm, dalawang leg, tsaka yung ulo. So, ang gagawin natin, etong kamay, naka-parent siya dito sa lower arm. Tapos yung lower arm, naka-parent siya dito sa balikat. So, yung hand muna, idadrag natin ito sa lower arm. So, drag. Ayan, naka-parent na yung hand sa lower arm. Ipe-parent ka naman yung arm, lower arm, sa mismong arm niya. So, naka-parent na siya. Ibig sabihin yan, ito, so wala siyang child, pwede siyang gumalaw individual, pero ito, child niya ito, parent siya nun, so kapag gumalaw siya, damay yung child niya. Yun yung ibig sabihin nun. Ito naman, child niya yung dalawang yon, so gagalaw yung dalawa pag gumalaw siya. Yun yung ginagawa natin. Ito naman, ipe-parent natin sa arm, so drag, and then idadrag natin to. Okay. Next, dito tayo. Ito ay ipe-parent natin sa pataas. Ipe-parent natin to pataas. So, parent niya ito, parent nito ito. Next, ito ay ipe-parent sa taas. Ipe-parent ito sa taas. Okay. And then, si ulo, head, ipe-parent ko sa leeg, neck. And then, si neck, naka-parent sa torso. Tapos, lahat na sila naka-parent sa torso. Si legs, parent sa torso. Arm, parent sa torso. Parent sa torso, parent sa torso. Ayan. So, yan yung hierarchy ng body parts. Yung pinakang katawan, yung parent ng lahat, parent ng dalawang arm, tsaka ng leg. Tapos, pwede ko siyang i-move nang sumasabay yung nasa ilalim. So, yan yung second part ng rigging ng character natin ready for animation. Next, mag-a-animate na tayo.